Tapos sabi mo sa katabi mo, happy anniversary! Ilan ang masaya sa darating na anibersaryo? Sabi mo sa katabi mo, may dalaga na tayo. Can we pray for a moment? Hallelujah. Sandere boshi kamareba sandere rehanda. Panginoon, tunay ang iyong mga salita, tapat ka sa iyong pangako. Walang sino man ang maihahalin tulad sa isang tunay na Diyos na kapag nagsabi ay kayang-kaya niyang gawin. Kaya naman, Panginoon, salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig. Ang dahilan kung bakit kami ay pinapangakuan mo. Salamat din po sa buhay ng bawat isang biyaya mo sa panambahan ng Jesus Christ the Deliverer. Salamat din po sa biyaya ng Banal na Santong Espiritu. We are able to do all the things that the Lord God wanted us to do because of your power, because of your grace, and because of your love. Thank you sa pagsama mo sa amin, sa buong maghapon, sa madarating na oras at panahon. Salamat sa pag-iingat mo sa amin. We thank you sa paglayo mo sa amin sa anumang sakit at karamdaman. Salamat sa buhay na walang hanggan na biyaya mo upang ma-enjoy namin, hallelujah, ang bawat araw na regalo mo sa amin. Sa aming pakikinig ng iyong salita, samahan kami, hallelujah, ng iyong presensya. Maranasan namin ang iyong yakap sa mga nahihirapan. Alam ko na ito ang iyong katugunan, ang iyong pangako, ang mag-comfort sa amin. Hallelujah. At lalo tigit sa lahat ng mga nalulungkot ay tinanggal mo na ang kalungkutan at pinalitan ito ng kaligayahan. Sa lugar na ito ay walang ibang maparangalan kundi ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. We thank you, Lord. We bring back all the highest praise and glory to you alone. At lahat ng nagmamahal sa Diyos magsasabi ng Amen. Amen. Sabi mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Kailangan nakangiti. Ganon ang nagmamahal. Amen. Kaya po sa loob ng buwan ng Setyembre, tingnan mo kung sino yung nasa likuran mo. Nangako ba sa'yo yan? Wala. Sabi mo sa kaliwa mo, yung pangako mo, ha? Lilibre mo ko. Alam mo na yon. Ang saya natin paglibrehan, na. Meron ba ako ditong napangakuan na ililibre ko pero hindi ko pa nalilibre? Meron? Buti na lang walang nagtaas ng kamay, praise God. Okay, so kaya po ang pinag-uusapan natin sa araw ng buwan ng Setyembre ay ang mga pangako ng Diyos. Pero alam mo ba, hindi lang ito basta pangako. Ang pinag-uusapan natin ay mga natupad na pangako ng Panginoon. Amen. Sabi mo sa katabi mo, natupad na. At nararanasan mo na. Yan po yung pinangako, yan yung pinag-uusapan natin sa loob ng Setyembre. Tingnan nga natin ang Word of God. Ano po ang sabi ng ano ba yun? Matthew ba yun? Anak, pa-flash nga ng ating theme verse. Matthew 5:17 to 18. Sige po, sabay-sabay. Pwede bang NIV? Para mabasa natin lahat. Kung may TLB kayo dyan, pwede rin bang TLB? The Living Bible. Okay, sige. NIV, anak. Okay, lahat ng nagmamahal kay Lord. Sabihin natin, basahin natin. 1, 2, 3. Or the prophets. I have not come, but to fulfill them. I tell you the truth.
not the smallest letter, not the least stroke of a pen, will by any means disappear from the law until everything is accomplished. Sabi mo sa katabi mo, na-accomplish na. Sabi mo sa sarili mo, na-fulfill na. Bakit po ba nasabi ito ng Panginoong Jesus? Kasi nga 'di ba sa unang Testament, sa Old Testament, ang dami pong batas na ipinagkaloob sa mga Israelites. Dahil 'yon ang naging basehan ng Diyos kung paano kanya pagpapalain, paano kanya iingatan, paano niya maipoprovide sa iyo lahat ng iyong pangangailangan. Ano ang basehan? Yung pagsunod mo sa kautusan. Dahil pag hindi ka sumunod, ikaw ay pag hindi nasunod? Sino ditong magulang? Pag hindi sumusunod yung mga anak, anong ginagawa nyo? Mami tasing? Palo, no? Palo ka. Pag hindi pa rin nakinig, yung mga bata ngayon, bless na bless. Kami nung panahon namin, pag hindi kami nakikinig sa mga magulang, alam mo yung tawag pa lang, alam mo na. Pag tinatawag ka ng mahinahon, okay pa yan. Pero pag may diin pa lang yun, di pa yung malakas. Humanda na yung puwet mo. Lalo na may bisita kayo, hindi ka ngayon, mamaya ka. Sabi, ikaw naman sumisilip ka, gusto mo nung Coke, bakit ba ganung unang panahon, pag may bisita, doon may Coke? Sabi mo, para tuloy gamot sa lagnat yung royal sa amin. Pag may bisita, yung mga magulang natin, nung sinaunang magulang, yan, may pamerienda, may pakok. Ikaw naman, lunok ka na. Nakasilip ka, dahil naghihintay ka Kasi may natitira, di ba? Gawain niyo yan. Pag ikaw ay lumabas ng kwarto, ate kay naglaro-laro doon, di ka nakinig sa nanay mo, sinabing pumasok ka, mamaya ka. Hindi makareact ka. Yan, ngayon. Ang sabi ng bata, sabi ng, natawag mo yung anak mo. Shh! No! Ay, hala, no! Sutsut pa lang yun, no! So, nakikita natin yung generation. Sino dito na itali sa puno? Ay, sa puno ba? Di ba? Totoo yun. Ibinibitin sa puno. Ay, sa sako. Tapos ginagawang yung, pag hindi pa na, may dala pang bayo. Ginagawa ka pang baseballan doon. Pero kita mo naman, nagkadisiplina ka. Tama ba? Tingnan mo yung katabi mo, may disiplina ba yan? O lalong nanlaban. Dalawa ho ang pwedeng maging reaksyon. Mapabuti ka, ang matuto kang sumunod, or matuto kang magrebelde. Yan po ang dala ng kautusan ng Diyos. Amen? Sa unang panahon, kung bakit inilagay, o bakit binigyan ng kautusan, kasi nga yung mga tao, palayo na sa Diyos. Sabi niya para kayo'y pagpalain ko, binigyan ng kondisyon, binigyan ngayon ng batas. Para kayo'y pagpalain ko, kailangan mong gawin ang number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Pero sabi ng Panginoong Jesus, hindi siya dumating para tanggalin lahat ng kautusan na yon. Kundi dumating siya para ito ay tuparin sa buhay natin. Kasi hindi mo kaya Sino dito nakasunod ng 10 utos ng Diyos? Lagi nating tinatanong. Number 1 pa lang, bagsak na tayo. Ano sabi doon? Ibigin mo ang Diyos ng lalo at higit sa lahat ng bagay, pero mas mahal mo yung kama pag Sunday. Ito na lang po ang pahinga ko. Diba? Hindi ikaw yun kasi nandito ka ngayon. Amen. Sabi sa katabi mo, congratulations. Nakabangon ka. Praise God. Sa una pa lang, malalagot na tayo. Pero ang sabi ni Jesus, hindi ko tinanggal yun, kundi dumating ako para ako ang makasunod sa lahat ng batas ng Diyos. Bakit kaya ginawa ni Jesus Christ yun? Bakit kailangan niya dumating para siyang maging fulfillment ng batas o ng kautusan ng Lord? Kaya sabi mo sa katabi mo,
Mahal na mahal ka ng Panginoong Jesus. Ang tanong, mahal mo rin ba siya? Hallelujah. Say amen. Siyempre, mahal natin siya. Magtsatsaga ba tayo dito ng 4 na oras? Iba, 1 oras pa lang, uwing-uwi na. Yung iba yon. Pero ikaw, kung pwede lang 8 oras tayo dito, sabi mo, hindi, pwede pa kaya lang. Kailangan wala na tayo ng 4:00 dito eh. Palakpakan muna natin mga HSER Batch 12. Kompleto pa ba kayo? Amen. Sabi ko, i-check nyo isa't isa. Pero I think 3 months, July tayo nag-HSER, August, September. Halos magtatatlong buwan. Lagi ho silang nahuhuling umuwi. Kaya mamaya, kayo uli ang huli. Mga 2 linggo, 2 hanggang 3 linggo na lang. Pero ang mahalaga doon ay nakikita natin ano ba yung naisin ng Diyos sa atin. So ito po ang ginawa ng Panginoong Jesus. Ngayon, mamaya, ipapaliwanag natin. O hindi ko maipaliwanag mamaya. Kasi ang bilis ang oras eh. Parang ang dami ko nang nadaldal. Sa mga susunod na linggo, huwag ka uling mawawala. Sabihin mo, see you next week. Kasi matatakil natin itong mga pinag-aaralan natin. Bakit nga ba kailangan ang Panginoong Jesus? Amen. Pero mamaya, mararaan na din natin. Okay, number 1. Ngayon, bago ko po i-discuss yun, ang gusto kong i-highlight muna sa araw na ito, sa ng Panginoon sa atin, maunawaan mo, ano ba yung mga aspeto ng natupad na pangako? Sino ditong pinangakuan? Iibigin kita. Ano yun? Sa hirap at ginhawa. Parang ayaw mo na ngayong ayaw mo na alalahanin kung sino yung nangakong yan. Ano yan? Magsasama sa hirap at ginhawa. Sa sakit at ano ba yun? Ano ba yung pinangako sa'yo noon? Kinalimutan na. Ayaw mo nang alalahanin. Praise God. So ano ba ang mga aspeto ng isang natupad na pangako? Tandaan natin, pag sinabing fulfilled, nangyari na. Sabihin mo sa katabi mo, nangyari na. Natupad na. Naiabot na sa'yo. Naikaloob na sa'yo. Naiprovide na. Amen. So una po, what is the aspect of fulfilled promise? Kanina, binasa natin ang John 3:16, 17 to 18. There are 5 W. www.www. Okay? Para madaling tandaan. Ang unang W. Oh, galing ah. Natandaan na. Di ba? Matibata. Praise God. Una pong W. Kailangan pala sa aspeto ng pangako, ito lagi niyong, sino dito na utangan na? Okay. Hindi, wag magalit yung, kung ikaw yung nangutang, tas nangako ka, tas hindi ka nakabayad. Wag kang magalit sa akin. Tinatanong ko lang kung sino yung, walang nagsumbong sa iyo sa akin. At hindi tayo nagsusumbungan dito. Amen. We are here to help you. Pero ang dahilan natin kaya sinasabi namin walang utangan sa church. Sabi mo sa katabi mo, wag mo akong utangan. Sabi mo sa kabila, hindi kita pa uutangin. Tandaan mo yan. Pero hindi doon nagtatapos. Sabihin mo, pag may pangangailangan ka, hawakan mo nga sa kamay yung katabi mo. Pag may pangangailangan ka, mag-pray ka. Ay, mag-pray tayo. Amen. Mag-pray tayo. Tapos sabihin mo, dahil pag meron ako, aabutan na lang kita. Amen. Mga kapatid, bago kayo pumalakpak, teka, parang tuwang-tuwa kayo dahil wala na mangungutang. Alam ng Diyos kung meron ka o wala. Alam po ni Lord
Kaya kung meron ka, you give. Sabi mo sa katabi mo, I will give. Amen? Pangako yan. Lagot. Huwag na kayong mangako. Okay. Kaya example ko lang, di ba kapag ka merong utang, actually there are 5 aspects sa mga pangako. Una, na aspeto, yung nangako. The first W is who made. Who? Who made the promise? Sino ang nangako? Kailangan sa isang pangako para matupad ito, titingnan mo sino ang nangangako. Pinangakuan po ako ng magandang trabaho. Inilipad ako sa Libya. Bibigyan daw siya doon ng trabaho. Pagdating doon, ingat po kayo, no? It's a reminder to all of us. At kung kayo may mga kakilala, kaibigan, na mga tourist natin, iingatan nyo, i-remind nyo sila. Huwag silang, sama ng sama. Meron tayo isang case. Pinangakuan. Pagpunta daw sa bibigyan ng magandang trabaho. Dahil huling araw na niya, ngayon, last day ng kanyang visa, sumama. Agad-agad, walang pinirmahang. Sinong nangako? Hindi kilala. Sabi mo sa katabi mo, kilala kita. Hindi kilala ang nangako. Sumama. Nadala naman siya. Saan dinala? Nadala sa Libya. Natupad ang pangako. Pero, madadala sa Libya. Pero hindi kumpleto. Walang trabaho na nadatnan. At anong sabi? Ililipat sa Turkey. Magtutour. Turkey. Hindi, sama natin sila sa prayer, yung mga nabibiktima ng ganyan. Ikaw naman, huwag ka na rin mambibiktima. Sabi sa katabi mo, huwag kang mambiktima. Pag nangako ka, gawin mo. Otherwise, huwag kang mangako. Amen. So ngayon, ang una mong titingnan sa aspeto ng pangako, para ito'y matupad, para ito'y may katotohanan, sino ang nangangako? Amen. Kapag ang nangako sa iyo ay asawa mo, minsan asawa mo na yan. Hindi lahat. Hindi lahat. Oh, may nag-cheer pa doon. Praise God. Palakpakan natin ating mga mag-asawan. At kung katabi mo ang asawa mo, sabi mo, I love you, darling. Ay, bakit darling? Hindi darling ang ating tawagan. Lagot. Tingnan mo kung sino ang nangako sa iyo. Kaya ang sabi ng John 3:16, sino ang nangako ng John 3:16? Sino ang nangangako sa John 3:16? Pangako ito. It's a general promise of God. Ang sabi doon, for God so loved the world. So obviously, ang nangangako po dyan, ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Lord. Kapag tinawag na who made the promise sa ibang call o sa ibang terminology, ang tawag ay promisor. Sino dito nag-aral ng college? Yung masipag nag-college. Yung absent ng absent. Uy, ang sipag. Yung minsan wala kang pambayad. Sulat ang pambayad mo. Anong ginagawa mo? Promissory note. I promise to pay. Hanggang di mo na nabayaran, di ka nakagraduate. Cancel. Ayan. Yung kapatid ko, magkakutsaba pa sila ng tatay ko, naghihiraman ng pang-tuition. Okay. So yun yung promisor. At kung titingnan mo ang nangangako sa atin ngayon ng magandang buhay, sabi mo sa katabi mo ang nangako sa iyo ng magandang buhay, ay ang Diyos.
Sino ba ang Diyos na nangako sa iyo? Number 1, in Psalm 145 verse 13, ano ba ang Diyos? Ang sabi diyang salita ng Diyos, your kingdom is an everlasting kingdom, your dominion endures through all generation. The Lord is trustworthy in all He promises and faithful in all He does. Yan po yung nangangako sa'yo. Faithful. Ibig sabihin, tunay at tapat, mapagkakatiwalaan. Ikaw ba mapagkakatiwalaan? Praise God. Tingnan pa natin. Hebrews 10:23. Ano ba yan? Hebrews 10:23. Let us hold unswervingly to the hope we profess. Why? For He who promised is faithful. Number 1, ang unang nangako sa atin, ang Diyos, siya ay tapat sa pangako. He is faithful. Ano pa ang sabi? Psalm 119 verse 90. At ang kanyang katapatan ay hindi lamang sa iyo. Tutuloy-tuloy yan hanggang sa iyong salin lahi. Naunawaan ba natin? Bulungan mo yung katabi mo. Naintindihan mo ba? Amen. Yung nangangako sa atin ng Diyos ngayon, hindi lang siya tapat sa atin, tapat din siya sa magiging generation mo. Amen? You establish the earth and it endures. 2 Timothy 2:13. Kailangan ma-establish ngayon, ano ba ang Diyos na kapag nangako sa'yo? Ito, napag-aralan namin ito kapon. Sabi doon, if we remain faithless, still, He remains faithful. Sabi mo sa katabi mo, God is faithful. God is faithful. Kahit hindi na tayo tapat, mananatili siyang tapat sa kanyang pangako sa'yo. Hindi ho siya ang Diyos ho natin, hindi siya yung pabago-bago. Pag naipangako niya, hindi niya pwedeng bawiin yun. Minsan, ang kaisipan, ang may problema, alam mo kung ano, kaisipan natin. Magpakabait kaya ako para ibigay ng Diyos sa akin yung hinihingi ko. Ganon ba yon? Tingnan mo nga kung mabait yung katabi mo. Pag tulog, kahit nga tulog parang nangangarate yan Basta ang Diyos po may pangako sa'yo. Kung hindi ka na tapat sa Kanya, siya'y mananatiling tapat. Ganyan po ang ating Diyos. Ano pa? Hebrews 6:18. God did this so by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie. Kasi, bakit hindi pwedeng hindi gawin ng Diyos sa iyon? Kasi hindi siya pwede, hindi siya sinungaling. Pag sinabi ng Diyos, aangat ang buhay mo, anong mangyayari? Aangat. Paano kaya yun? Titus 1:2. In the hope of eternal life which God who does not lie promised before the beginning of time. Kaya kilala ba natin ang Diyos na nangangako sa atin? Meron ba siyang pwedeng hindi gawin sa'yo na magandang pangako niya? Hindi na niya yun kaya. Hindi na niya yun mababawi. Alam niyo po bakit si lahi ni Abraham naligtas? Kahit yung mga Israelite, maya't maya, palayo-layo sa Panginoon. May covenant siya kay Abraham. Naipangako niya na ang iyong salin lahi maliligtas hanggang sa huli. Kaya yun, lupang pangako. Ang tawag sa kanilang lugar ay promised land. Ikaw, ano na ang naipangako ng Diyos sa'yo? Number 2, na anong aspeto na dapat nating i-consider para matupad sa isang pangako na siguradong matutupad. Number 2, second W is to whom the promise was made. Kanino ginawa ang pangako?
Baka naman hindi ikaw ang pinangakuan ng bonus. Pero iyak ka nang iyak kasi sabi mo hindi ka binigyan. Eh, hindi naman ikaw na pangakuan eh. Yung katabi mo lang. Sabi mo, hati tayo. Di ba po, minsan tayo, akala mo, dapat clear sa'yo na ikaw ang kinakausap ng Diyos sa kanyang mga pangako. Amen. Dapat malinaw sa'yo, ako ito. Ako itong pinangangakuan ng Panginoon at yung nangangakong Diyos sa akin, siya'y tapat. Hallelujah. Amen. O wala ka nare-receive na pangako. Tanungin mo nga yung katabi mo, may pangako ba si Lord? Mamaya ipapakita natin, ano ba yung mga pwedeng mga pangako ng Lord? Amen. Kasi pinag-uusapan mo, fulfilled promise. Ang tanong, ano yun? Ano yung pangakong yun? Eh kasi tayo, minsan, ang gusto mo lang, magic. Nag-pray, Lord, ngayon na, magic. Lord, ngayon na yung trabaho, ngayon na. Eh, tingnan mo, ano ba yung yung response mo doon sa nangangako sa'yo. Example ko ulit nangungutang ha, huwag kayong magagalit. Di ba yung nangungutang? Nangangako din yan eh. Oo man, babayaran kita sa sa katapusan ng mundo. Totoo naman, sinabi naman niya katapusan. Pero hindi kung kailan. Basta, pag dumating ang katapusan. Tingnan natin ang salita ng Diyos. Ang Lord po, tapat siya, ikaw ang kanyang kinakausap. Ano sabi ng John 3:16? For God so loved the world. So kanino ginawa ang pangako? Dahil sa pag-ibig niya sa lahat ng tao, sa lahat ng mundo. Nagkaroon ng pangako para sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang kausap ni Lord. Mahal ka ng Diyos. Amen. Ano pa? Tingnan nga natin ang Genesis 12:2-3. Kita mo po kung paano kinausap ng Diyos si Abraham. Ano ang sabi ng Genesis 12? I will make you into a great nation. Si Abraham kausap, pinangangakuan ng Diyos. And I will make your name great. And you will be a blessing. I will bless those who bless you. Whoever curse you, I will curse. And all peoples on the earth will be blessed through you. Pero kung makikita mo, ang sinasabi dyan, I will make. Hindi pa siya fulfilled. Gagawin pa lang ng Diyos. Pero pangako. Ngayon si Abraham na pinangangakuan ng Diyos, alam niyang siya yung kausap ni Lord. Ikaw ba? Kausap ka ba ni Lord ngayon? May naantok ka na. O, hapong-hapon pa naman. Tingnan natin, ano pa? Leviticus 26:12-13. Ito yung mga some promises in the Word of God. Sabi ng Diyos sa mga Israelites, I will walk among you and I will be your God. You will be my people. Sabi niya, I am the Lord your God who brought you out of Egypt so that you would no longer be slaves to the Egyptians. I broke the bar of your yoke and enabled you to walk. Pinangakuan ng Diyos si Moses. Okay? Iligtas mo yung aking mga anak nandun sa Egyptian. Ano na? At sa Egyptian. Tatanggalin ko sila sa slavery. Tayo, minsan inaalis na tayo ng Diyos. Sa mga nagpapahirap sa atin, gustong-gusto mo pa rin doon. Lord, di ko kayang tanggapin na mawawala siya sa akin. Yung mga golden mothers kung makakilig, Okay. Tingnan natin, ano pa pangako na pwedeng ginagawa. Ang Diyos po, siya ay nakikilala niyo na si Lord. He's a God of promise.
And when He promised, He is faithful. At the same time, all His promises are good and blessing. Lahat ng kanyang mga pinapangako ay makabubuti. Lahat ng kanyang sinasabi ay makatutulong sa buhay mo. Makakapagpaganda, hindi lang ng kutis. Sabi ng pag bumili ka nito, pinapangako ko. Bumili ka, unang lagay. Sabi, unang lagay, okay lang yan, lalabas talaga lahat ng mga kati-kati mo kasi una lang. Hanggang sa hindi na naalis. Mag-iingat kayo sa mga ganong pangako. Lalo na, mura lang. Magkano ba yan? Sige na nga. Mag-iingat po tayo. Sa panahon ngayon, napakaraming scammer. Nangangako, pag nakuha na yung gusto makuha sa'yo, hindi mo na makontak. Ano Kuya Rene? Nangako ng trabaho. Ano sabi sa iyo? Magkakaroon siya ng trabaho. Ba ilang araw puro pangako. Okay. Tingnan natin sa pang verse. Romans 1:16 to 17. For I am not ashamed of the gospel because of the power of God that brings salvation to everyone who believes. First to the Jew, then to the Gentile. For in the gospel, the righteousness of God is revealed, a righteousness that is faith, and from first to last, and the righteous will live by faith. Tama ba ito? Romans 1 yan, anak. Okay. Ngayon, ang sabi ng John 3:16, For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. So, ano dito? Kanino ginawa ang pangako? Sa buong mundo. Sa buong mundo, inoffer ang pangako ng buhay na walang hanggan. Okay, let me go to the example. Kapag loan, sino may mga loan sa bangko, wag na magtaas ng kamay. Alam ko mahihiya ka rin. Pero alam niyo po, if you can use it wisely, you declare that wisely. And kung biyaya yan ng Diyos, pero syempre ayaw nga ng Lord na tayo ay nagiging... Ang utang po kasi nagiging slave ka nung nagpapautang. Tama? Tama po ba? Halimbawa, pinautang ko si Gracia. Sabi ni Gracia, Pastora, pautang. Ay, hindi ako napapautang, Gracia. Namimigay lang ako. Sabi mo sa katabi mo, practice. At kung merong nangungutang sa atin, hindi mo kailangang punuan ang amount na kailangan nila. Kailangan mo lang silang i-lead sa salita ng Diyos. Kapatid, ito ay seed. Tanim. Pambukas ng pagpapala na pwedeng dumaloy sa'yo sa panalangin na idedeklara natin ngayon. Huwag lang basta magbigay. You are a man and a woman of prayer. You have the power of declaration. Okay? So kapag po tayo ay may loan, yung nagpapautang, ang tawag ay lender. Yung nangungutang, ang tawag ay borrower. Yung pinauutang, ang tawag ay cash, pera, or vehicle, or bahay at lupa. Di ba yun yung object ng pinapautang? Pero sa utang yon. Ang pinag-uusapan po natin ay ito na, yung pangako. Yung sabi, paano nagkakaroon ng pangako ng bayaran, mayroong tinatawag na agreement. Dalawa mag-a-agree. Yung nangako at yung pinangakuan sa loan. Ngayon, ito ang isang maganda example ng pangako na hindi ka kailangang singilin. Inheritance. Sino dito may mga minana? Sino dito mga tagapagmana? Amen. Ano pong mamanahin? Utang? Ay, utang pa din.
Sino dito yung mga magulang? Okay, taas kamay ng mga parents. I will pray for you. I pray na you will be able to gift na kayo ay makapagpamana ng mga mabubuting bagay, even properties, even investments, lalo tigit maipamana ang karunungan na nagmumula sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. In Jesus' name, amen. You'll receive it. Ang iba, ang iniisip paano ang kanilang mga anak. Ang inheritance, I promise. Amen. Pero makukuha mo yon pag namatay na yung nangako. Kaya yung iba, pinapatay yung. Tama ba? Ang inheritance, para matanggap mo, di ba may last will and testament? Nakalagay ka doon. Na kapag siya'y namatay, ito yung tatanggapin mo. Yung kanyang ari-arian, yung kanyang bahay at lupa sa paso, yung kanyang pera sa bangko na ₱1. At least, may last will. Ganon po yun. Kaya kung makikita mo, ang pinagkalob sa atin ng Diyos actually, inheritance. Kaya ang tawag sa'yo, heirs. Ano nangyari? Sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, bakit natupad ang ipinangako ng Diyos? Sa pamamagitan ng pagkamatay ng Panginoong Hesukristo. Dahil kailangang mamatay upang matanggap mo ang inheritance. Ginawa ng Panginoong Jesus. Tinanggap niya yung kamatayan, na pinerform niya yung para maging heirs ka upang ikaw ay maging tagapagmana. Amen. Sabi mo sa katabi mo, tagapagmana ka pala. Amen. It's a promise from God na hindi kailangan ng agreement mo. Pag inilagay na ang pangalan mo doon, hindi ka na makakatanggi. Hindi, wag mo akong ilagay. Patay na yung naglagay ng pangalan mo doon. Maaalis pa ba yun? Naano nyo po yung anong ibig sabihin? Inheritance is the best example of God's promise fulfilled in your life. Hello? Ang isang tagapagmana, hinihintay muna niya. Hindi mo na kailangang umagri muna bago ka ilagay. Minsan nga hindi mo alam, nalagay ka na. Ako nga, lagi kong dinideklara. Dito po sa aming opisina. Kasi kami nagsimula niyan nung aming office. Kung ang church may padibo, ako may padibo na din. Ay, wala pa pala. Sa UAE, padibo. O gano'n na ako katanda sa lalaki. Pa 21 na. Kaya may highlights na ako dito. At lagi kong dinideklara sa opisina na ako'y maiisama bilang tagapag may mana at may ari. Ngayon, gumawa na yung huling director namin, naghiwalay. Gumawa sila ng foundation. Sabi ko, Lord, akin na akin talaga yun. Kasi yun ang prayer ko sa Lord Sabi ko, ano ba yung foundation na ginawa nila dito? Ang foundation pala, siya yung isang kumpanya na nag-hold ng lahat ng mga assets. Sabi ko, wow. Amen. Ako, hindi lang ako halatang tagapagmana. Pero, alam ko yun. Ikaw, hindi ka rin halatang tagapagmana. Pero dapat, alam mo rin yun. Amen. Tanungin mo yung katabi mo, tagapagmana ka ba? Amen. We are heirs in Jesus Christ. Pangako po yan ng Diyos sa atin. Number 3.
The third W, what has been given as an assurance to the promise. Una, kailangan i-consider mo sino yung nangangako sa'yo. Pangalawa, sa'yo ba talaga yon? Ikaw ba talaga ang pinangangakuan? Baka mamaya, claim ka ng claim, hindi nakapangalan sa'yo ang voucher. Pangatlo, ano yung assurance na makukuha mo ang promise? Alam niyo po kung anong assurance ng God the Father in His promise for you to get it? Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Sabi niya, dahil mahal ko ang buong mundo sa pag-ibig ko sa buong mundo, ibibigay ko ang aking anak bilang assurance sa lahat ng maniniwala sa Kanya na sila'y tatanggap ng buhay na walang hanggan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ang binigay sa atin na assurance ay Panginoong Jesus. Anong assurance mo na gaganda ang buhay mo dito? Tingnan mo, anong pinangako ng Diyos sa'yo? Ang Diyos po, ang ibig sabihin ng assurance, di ba, kapag nagkakaanuhan na, ano ba yung pangako? Ano yung inaabot? Pag tinignan natin, ano ba ang pangako ng Diyos? Minsan, kaya tayo nasasaktan, hindi naman pinangako ng Diyos na bibigyan ko kayo ng jacket. Kuya, si Kuya Will pa. Pero hindi ho ganun eh. Kasi minsan kaya ka nasasaktan. Kaya ang tingin mo sa Diyos, hindi tumutupad sa Kanyang salita. Kasi nga, baka iba ang hinihingi mo. Baka hindi yun ang pinangako ng Diyos sa'yo. Halimbawa, ano ba talaga ang ipinangako ng Diyos? Ang totoong ipinangako ng Diyos sa atin, una ay buhay na walang hanggan. Una ay buhay. Buhay na walang hanggan, hindi pang mundo, kundi pang hanggang katapusan na walang hanggan. Katapusan na walang hanggan. Yan po ang unang pangako na biyaya ng Diyos. Hindi muna bahay at lupa. Kasi nga tayo, kaya tayo nasasaktan. Yung iba sabi nila, na-scam sila sa church. Kasi nung pagpunta nila sa church, sabi, gaganda buhay mo dun. Kasi yan ang usapan, pumunta sa church. Pagdating sa church, ang mga, mami, tawa ka ng tawa, mami, tasing. Sabi, bakit gano'n? Nung pumunta kami sa church, lalo ako nagka-problema. Lalong nagulo yung pinapaayos ko. Pumunta ka, nagpe-pray ka ng kagalingan, parang lalong sumakit yung balakang mo. Tapos, bakit gano'n? Kasi nga minsan, tingnan mo muna, ano ba ang talagang ipinapangako ng Diyos sa atin? Amen? Ang Diyos, ang una niya pong ipinapangako para hindi na tayo matawag na mga scammer. Pag tayo nag-share, punta ka sa church, may problema ka, masosolve yan. Minsan, yan yung pang-ano natin para lang makahatak tayo sa church. Okay lang yun kasi totoo namang masosolve kasi tapat ang Diyos. Kaya nga lang baka mali yung ating presentation. Kaya nang pumunta sa church, sabi doon, alanganin siya, mawawalan siya ng trabaho. Nagpa-pray sa church. Una siyang natanggal. Parang sabi niya, bakit nung nagpa-pray ako, una ako natanggal? Hindi mo alam, may maganda plano pala ang Diyos sa'yo. Ang ipinapangako niya sa'yo, tatanggalin kita dyan dahil ilalagay kita sa bagong sisidlan. Huwag ka agad iiyak, huwag ka agad give up. Hindi yun pwedeng mangyari overnight. The faith na inilalagay ng Diyos sa atin, minsan akala mo, overnight lang yan. Hindi pwedeng ganon. Kailangan tutukan mo sa pananampalataya. Ang binibigay ng assurance ng Panginoon sa atin. Maganda ang kanyang plano, pero ang sabi niya, sa lahat ng mananampalataya, sa lahat ng magtitiwala at tatanggap sa Panginoong Hesukristo, ang pangako ko sa kanila, buhay na walang hanggan, buhay na ganap at kasiyasaya. At pag
tinanggap mo yan, ang Diyos na ang gagawa ng ikagaganda ng buhay mo. Mamaya may darating sa iyong magandang bahay. Mamaya may darating sa iyong magandang kotse. Bakit nagpapagamit ka na sa kalwalhatian ng Diyos? Kasi yun yung bagong buhay na nilagay ng Diyos sa iyo. Minsan namamali tayo. Kala natin pag pumunta sa church, pwedeng humingin pera. Lord, pahingin pera. Wala akong perang malalaglag sa langit. Unang-una, walang pera sa langit. Sabi sa katabi mo, wala palang pera doon. Ayoko nang pumunta doon. Wala akong pera doon. Ang meron doon, ginto. Ang meron doon, precious stone. Yun ang hingin mo. Pag tumama sa ulo mo, bato-bato sa langit. Yun ang mga tunay na bato. Hindi yung mga batong dinadala ka sa langit. Iba yun. Tandaan niyo po ito, ang Diyos, hindi kanya agad panghangakuan ng mga temporary sa mundo dahil ayaw niya ng pang-temporal. Ang Diyos, hindi siya nangangako ng mga pwedeng mawala sa mundo dahil hindi yun ang plano niya sa iyo. Ang gusto niya, eternal, pangmatagalan, panglahat, pangwalang katapusan. Ano yun? Anong unang pangako? Buhay. Hindi ka na mamamatay. Ay, maniwala, masamang damo eh. Ano ba yan? 2:12 na, hindi pa tayo tapos. Okay. God did not say, just a promise. Alam niyo po itong kagandahan sa Diyos. Ang Diyos hindi lang siya nangako ng sa salita. Yung iba, di ba nangangako salita lang? Tama ba? Ang Diyos hindi lang siya nangako na bibigyan kita ng kagalingan. Tapos sinend niya yung kanyang, sinabi niya, sabi ni Dr. Kwak-Kwak, pag bumalik ka sa next week, ooperahan natin yung cancer, mawawala na yung cancer. Bumalik ka next week, for example, tinanggal yung una. Maya-maya bumabalik yung cancer. Bumalik ka uli kay Dr. Kwak-Kwak. Sabi mo, Dok, sabi mo pagka naoperahan ako sa cancer, mawawala na yung cancer. Sabi, ay, iba ng cancer yan. Lumipat lang. Pero si Jesus, ang Panginoon ng mangako, hindi niya lang pinangako yung kagalingan. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang pangako niya ay kagalingan at sa krus ng Kalbaryo, dinala niya lahat ng klase ng sakit. Ito lagi ko po itong testimony. Sa loob ng 18 years ko dito, sa aking kumpanya, gusto ko ngang i-reimbursement na lang yung aking medical insurance eh. Pinakwenta ko 3,000. Sabi ko sa loob ng 10 taon, 30,000 din. Hindi ko man lang nagagamit. Pero sabi ng Holy Spirit, ano gusto mong gamitin natin? Hindi po, joke lang. Ayoko rin. Ayoko. Lagi kong testimony yun. I thank God. May nararamdaman ako. Meron akong mga, nasa-sense sa katawan ko. Pero wala ko akong sakit. For 18 years, hindi ko ginamit ang aking medical insurance. Even sick leave. Wala ko akong sick leave. Ikaw, itinitake advantage mo pa yung sick leave. Wag. Kumari, may sakit ako. Wag po. Hindi siya magandang. Kung gusto mo, umabsent ka. Huwag kang matakot na madededakan ka ng isang araw. Ang hingin mo, Lord, favored me. Kung kinakailangan kong umabsent, favored me. Na hindi ako dedakan in the name of Jesus Christ. Wala imposible sa Diyos. Sabihin sa katabi mo, wala imposible kay Lord. All things are possible. Pangako ng Diyos sa atin. And ito pa ang maganda. He just don't give us the assurance of His words. What God the Father did, He sent us His Son so that the promised words will become flesh. And yung word na pinangako niya, naging flesh at nakasama pa natin dito sa mundo just to show us an evidence of the assurance of His promises.
I hope you get it. Halimbawa nangako si Pastor Don. Halimbawa lang. Sabi niya, lahat ng mga 20 years and above na sa UAE, bibigyan ko ng 50,000. May 20 years na ba dito? Wow, ilan taong ka na, Ate Riz? Oh, praise God! Halimbawa lang naman yan. Hindi ko muna tatapusin 2W. Next week na lang. Maganda kasi yun. Ayoko madaliin. Ngayon, yung words na yon na narinig natin, na sinalita, pinadalhan pa niya ng assurance. Pinadala si Chris dito sa Dubai at sabi, ipamigay mo itong 20,000, 50,000 doon sa ano. Pinadala yung kanyang sinalita, nagpadala siya ng evidence para maniwala ka, para ma-assure ka ng kanyang mabuting pangako sa'yo. And that is what Jesus Christ did. He came. Sabi niya sa John 10:10, I have come. Dumating ako para bigyan kayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Abundant life. Pangako ng Diyos. Pero natupad ba? Natupad because Jesus Christ, siya yung Word, naging flesh, nangyari. Pagdating ng Panginoong Jesus, that's the fulfillment of God's promise. Yung mga binibigkas lang noon ng Diyos, ginawa niya dito. Let me end with a testimony. Na-testimony ko na to sa PD3. Way back, 10 years ago, more than 10 years ago, may mga visiting pastors po tayong pumupunta dito sa natin. Then, lagi kaming dinideklarahan, magkakaroon ka ng sweldo, magkakaroon ka ng buhay na ganap, kasiyasiya. Tapos out of nowhere, sabi ko, pastor. Pero hindi si pastor doon yan. Hindi pa siya visiting pastor. Pag umabot ng 10,000 ang sweldo ko, ako ang sasagot ng iyong air ticket para makabalik ka dito. Back and forth, Emirates. Mura pa noon ng Emirates. Di mahal na. Sabi ko, basta ako sagot ng back and forth na ticket mo. Basta umabot sa 10,000, wala pang 10,000 na ng sweldo. Then years gone by, pinaalala ng Diyos sa akin. Sabi niya, anak, magkano na ang sweldo mo? Sabi ko, more than 10. Naaalala ko. Sabi niya, may pinangakuan ka. Sabi ko, Lord, matagal na yun. Baka nga hindi na naalala ng pastor yun. Pero baka naalala niya, baka pinagpeparin niya ako. Maalala sana ni Pastor Alani, yung pinangako niya. Nausap po ako ng Lord. Immediately, tinanong ko yung pastor, anong mo? Gcash mo, anong bank account mo? Mga pastor, mabilis din sa ganyan. Ang bilis! Gcash! Pero hindi siya nagtanong kung bakit. And then, hindi rin ako agad nagpadala after 2 weeks. Sabi ko, isang bagsak. Nag-send po ako ng 37,500 pesos. 2,500 dirhams. Sabi ko, Lord, this is to fulfill yung na-release ko na word. Tapos, pagka-send ko, may message siya sa akin. Hindi ko nabasa, na-delete agad. Pero hindi ko sinabi dun sa pastor na nag-send ako sa kanya ng ganong kalaking amount. Kasi, baka isipin niya. Tapos maya-maya, na-delete yung message niya. So, baka sabihin niya na mali lang, nagkamali ka ba ng send o ano? Sabi niya, siguro, tahimik na lang din ako. Pag nakita na lang kami. Pero hindi ko na po yun mention sa kanya na nag-send ako or something. Kasi pangako ko yun sa Diyos. Anything na pinagagawa ng Diyos sa atin, that was last year. Pay last year. May 17 ang isinend ko po siya.
At alam niyo po, kabutihan ng Diyos sa akin. Ngayon, di ko na ho natatouch ang aking buwan-buwan na sweldo sa totoo na, for God's glory. Hindi ko nagagalaw ang buwan ng sweldo ko. Maaari, pambayad sa bahay, mga bayarin. Akala nyo lang wala akong pinag-aaral dahil single ako? Meron. Di lang halata. Kasi baka isipin nyo, kaya ako nakakapag-testimony ng ganon dahil wala naman akong sinusustentuhan. Pag nagtanungan tayo ng anak, baka mas marami po akong anak sa inyo. For the glory of God. Alam ko na kung yung tao kayang tumupad sa pangako niya, how much more ang Diyos? Ano bang kaya niya ipagdamag sa atin? Kaya lang minsan nga, baka hindi lang natin naunawaan ang hinihingi mo agad, yung mga ganong bagay. Bakit di mo muna hingin yung kabanalan, hingin sa Kanya na kaayusan ng iyong puso, hingin sa Kanya kagandahan ng ating pamilya, kalusugan ng pisikal na katawan. Alam niyo po yung mga perang yan, katulad ng sabi ko, ng pera sa langit. Hindi hinihingi sa langit ang pera. Dinideklara dito sa lupa. Ang pera nandun sa mga bangko, palakarin nyo. Lahat ng mga bangko, punta sa bank account ko, 12345510345. Dapat tama yung account. Baka sa ibang bank account pumunta. What I want to say is, pinagpala ka na ng Diyos. Binigay na niya sa'yo yan. Ang kailangan na lang natin, hindi palaging humingi. Ang kailangan mo ngayon, tumayo ka. Sige nga, tayo ka. Tayo na tayo. At panampalatayaan mo na yung pangako ng Diyos ay natupad na sa buhay mo. Hindi gagawin. Hindi gagawin ng Diyos pagalingin ka. Pinagaling ka na, biniyayaan ka pa ng buhay na walang sakit at karamdaman. Sa totoo lang, di naman pinangako ng Diyos na bibigyan tayo ng bahay at lupa. Ang sinabi niya, minsan di ba, yung mga trouble na yan, hindi pinangako ng Diyos na hindi ka daranas ng trouble, na hindi ka dadaan sa mga challenges. Pero ang pangako niya, kung dadaan ka man sa apoy, sa anumang mga hindi ka masusunog. Kung dadaan ka man sa mga pagsubok na yan, hindi ka mag-iisa. Matthew 28:19 and 20, ang sabi niya, I am with you always. Di ba masarap na pangako yon? At kung akala mo hindi yon nangyayari, isip mo lang yon. Ang Diyos, palaging nariyan, handa kang proteksyonan, handa kang ingatan, at handa kang ipagtanggol sa lahat ng mga nagpapahamak sa atin. Sa lahat na nagpapahirap sa atin. Ang kailangan tayuan mo yung pananampalataya mo that God is faithful and His promises to you are already fulfilled, not because of what we have done, but because of what Jesus Christ has done, the fulfillment of God's promises. Sa hapon na ito, kung sa tingin mo ay kailangan mo ng kaunawaan upang ma-realize mo na ang pangako ng Diyos ay nasa Panginoong Hesukristo, I would like to pray for you. I'm opening the altar habang inaawit natin to. Kantahin natin ito sa Panginoon. At ang ipagpe-pray namin dito, lahat ng mga gustong maunawaan na ang pangako ng Diyos ay natupad na sa kanyang buhay. Sererebo siya kababahan.